Napasugod kami sa bukid kahit 10 oras ng gabi para mangilaw ng mga alimasag. May nagtimbre kasi sa atin mga pre na napakadami daw alimasag sa lugar na to. Nakakagulat nga, gawa nga ng yung dating palayan ay pinapasok na ngayon ng mga alimango at mga alimasag. Siguro nga dahil pinasok na to ng tubig alat. Madalas ko yung nababanggit sa inyo kapag meron tayong mga upload. Kaya sigurado kong hindi na bago sa inyo yun. Nag-aalangan pa kami nung una dahil nga walang kasiguraduhan kung meron ba talagang nakukuhang mga alimasag dito sa bukid. Pero laking gulat nga namin na makarating kami sa spot ay talaga namang mayat maya yung nakukuha namin alimasag. Halos umapaw na nga yung mga nahuli nating alimasag dito sa timba nating dala. Ganito nga pala yung mga nangyari bago ang lahat ng yan. 7:30 na ng gabi nang makaalis kami sa amin. Sa mga oras na yan mga pre ay papunta na tayo sa may San Isidro Labrador. Yun kasi yung lugar kung saan marami daw nahuhuling alimasag. Alam nyo naman kapag ka meron tayong nabalita ang mga ganyang bagay ay agad-agad nating pinupuntahan. Nandito na nga pala kami sa may Purok 3 mga pre at makikita nyo pa nga dyan na magpepiesta na sa amin. Nakakatuwa nga, gawa nga na bumabalik na yung dating sigla kapag magpepiesta dito sa may Barangay Bambang, Bulacan. Anyways mga pre, madali lang naman yung biyahe natin papunta dun sa may spot na pupuntahan natin. Nasa 5 to 3 minutes lang naman yung biyahe papunta dun. Binabaybay na nga pala natin dyan yung lugar ng San Isidro Labrador. Grabe, pagliko nga namin dito ay eto agad yung bumungan. Sobrang dilim sa dadaanan natin. At talagang yung mga ilaw lang ng motor yung nagsisilbing liwanag natin. Nakakatakot kung titignan mga pre, pero sanay na kami dyan. At bukod doon, kampante na kami, gawa nga ng wala namang nababalitaan na kung ano-ano man dito. Kaya naman, kahit sobrang dilim ay nagpatuloy kami sa biyahe. Sigurado akong pamilyar na pamilyar sa inyo tong lugar na to, gawa nga ng dito tayo madalas. Nasa parking na nga tayo sa mga oras na yan. Pagpark pa lang natin ng mga motor mga pre, ay sinubukan agad ng kuya ko na mangilaw dito sa may gilid. At grabe, buena mano, ay meron agad tayong nasipat dito na isang alimasag. Natsyempohan natin na hindi talaktak yung tubig kaya napakalinaw. Kaya naman madali lang natin makikita yung mga alimasag. Inilawan ng kuya ko yung bawat sulok ng patubig. Dito na kami nabuhayan, gawa nga ng meron tayong mga nakikitang alimasag. Isang magandang senyalis yan, gawa nga ng wala pa tayo sa main spot natin ay meron na tayong nakikitang mga alimasag. Nung una kasi mga pre, tulad ng sabi ko sa inyo ay talagang diskumpiyado kami kung meron ba talaga tayong makukuhang alimasag. At kung totoo ba na maraming alimasag na nakukuha dito. Pero since bungad pa nga lang ay meron na nagpapahiwatig sa atin na totoo yung mga sinasabi nila, ay hindi pa din kami naniniwala. Syempre, hindi pa natin napupuntahan yung dating palayan na kung saan marami doon nakukuhang alimasag. Kaya naman mga pre, wala na kaming sinayang na oras. Sinimulan na namin lakarin itong napakadilim na lugar at tanging mga dala lang naming mga flashlight ang nagbibigay sa amin ng liwanag. Pero ganun pa man, tuloy lang tayo sa paglalakad. Medyo may kalayuan din yung lalakarin natin bago makapunta dun sa maraming alimasag. Sa mga oras pa nga na yan, masaya pa yung girlfriend ko. Dahil akala niya ay malapit lang yung lalakarin niya. Hindi niya alam mga pre, nasa 8 to 5 minutes yung lakarin bago makapunta dun. Napa-inhale exhale na nga sa mga oras na yan yung GF ko. Dahil hanggang ngayon wala pa kami sa spot. Tamang rampa pa nga siya dyan sa mga oras na yan na talagang kala mo hindi napapagod. Kaya ka ba talaga maglakad? Pre, tulad ng dati. Tulad ng dati pre, yun naman medyo mahaba yung lakarin. Pero hindi na natin kailangan tumawid ng mga waterway. Dito lang tayo sa may gilid pre. Hindi ko lang kukita pre pagka inano ko yung camera. Tama maya pre. Tinutumbok na namin yung spot na pangingilawan natin. Ito nga lang, nagwo-worry sila kasi nga maya talaktak na. Pero tingnan natin pre, sana meron. Bukod sa hindi sigurado mga pre ay eto pa yung isa sa inaalala namin. Baka kasi pagdating namin sa spot ay talaktak na yung mga putik. Kapag talaktak mga pre, ibig sabihin meron na mga nanguha. Pero kapag malinaw at kita natin yung mga alimasag ay hindi pa talaktak. Pagdating nga namin sa spot mga pre, sad to say na talaktak na. Meron ng mga nauna sa atin na manguha dito ng mga alimasag. Pero hindi ibig sabihin yan mga pre ay uuwi na tayo. Sinubukan pa din namin sa latan at baka sakali na meron tayong makuha. At yun nga sa hindi inaasahan mga pre, kahit talaktak ay meron tayong nakukuha. Magkakaiba ng size, merong maliit at merong malaki. Pero mapa maliit, mapa malaki ay kukunin na namin yan. Sa mga oras na yan mga pre ay hindi pa kami kampante. Gawa nga ng nasa bungad pa lang tayo at hindi pa nakakalayo. Pero speaking of layo mga pre ay hindi na tayo hinayaang makalayo. Gawa nga ng dito pa lang sa bungad na pinapangapaan namin marami na agad kami nakukuha. Kaya naman makikita nyo dyan na sinamantala na namin yung pagkakataon para manguha ng mga alimasag. Sigurado kasi kami mga pre, ilang araw lang o linggo ay wipeout na agad to. Dahil bukod sa maraming nangingisda dito sa Bulacan mga pre, ay buwan na din ng Marso kaya sigurado kami na matutuyo to. Kaya naman tulad ng sabi ko sa inyo kanina, mapamaliit, mapamalaki ay kukunin na natin. Actually mga pre, hindi na sana tayo mahihirapan para makakuha ng mga alimasag. Kung nagkataon sana na hindi pa talaktak yung lugar. Kung hindi kasi talaktak yan mga pre, iilawan lang natin yung lugar at makikita na agad natin yung mga alimasag at hindi na natin kailangan mga pa. Pero since talaktak at napakalabo ng tubig, ay kinailangan natin mga pa para makakuha ng mga alimasag. Hindi ka makakahuli pre kung hindi mo kakapain. Kahit talaktak na yung spot, meron pa rin kami nakukuha ito pre.
Kasagsagan ng pangangapa namin mga pre ay sumunod na din dito yung dalawang babae. Paglusong pa nga nila dyan mga pre. Sabi ng girlfriend ko ay meron daw siyang natapakan. Kaya naman dali-dali ko nang pinuntahan para malaman kung ano yung natapakan niya. Ayan. Wala naman eh. Oo nga no. Oh, di ba? Ang laking gulat ko mga pre at talagang napabilib ako sa girlfriend ko. Gawa nga ng first time niya lang dito. Kaya naman ako napabilib mga pre. Kaya akala ko naman ay niloloko niya lang ako. Hindi kasi ako naniniwala. Gawa nga ng hindi niya naman alam yung pakiramdam. Kung alimasag ba talaga yung natapakan niya. Pero ganun pa man din, nakakatuwa. Gawa nga ng nakakahuli din siya. Tuloy lang kami sa pangangapa at grabe. Tuloy-tuloy yung nahuhuli naming alimasag. Nandito pa lang tayo sa bungad at talagang hindi pa tayo nakakalayo. Kaya naman sa mga oras na yan ay nakakasigurado kami na makakarami kami. Nakatapak nga ulit dyan yung girlfriend ko ng isang alimasag. Pinanis kami, gawa nga ng paalang yung gamit niya, samantalang kami ay kamay. Galing naman alat ng paa nito. Baka nagpapanggap ka lang, marunong ka talaga. Panay-panay talaga yung mga nahuhuli naming alimasag dyan. Makikita nyo pa nga si parang imbes dyan na parang namumulot lang ng basura. Dampot lang kasi siya ng dampot at lagay lang ng lagay sa may lalagyan. Sinamantala talaga namin yung pangunguha mga pre. Tulad ng sabi ko sa inyo mga pre, mapamaliit, mapamalaki ay kukunin na namin. Dahil sa mga susunod na araw ay pwede nang mawala to. Dahil sa pwedeng maagad to ng mga mangunguha dito. At sa mga susunod na araw ay matutuyo na to. Ulitin na natin, wala na rin. So ayun mga pre, pansin nyo pansin nyo, pati yung maliliit kinukuha namin. Sinasamantala namin, gawa nga ng pagka padating na tayo ng tag-init. Alam nyo naman pag tag-init na, tutuyo tong natutuyo kasi dito yung pitak. Kaya kaya sasamantalayin namin pre, kahit maliliit kukunin na namin kaysa masayang. Hindi naman sa pagiging gahaman, wala rin. Sa mga susunod na araw, wala na to. Kaya sulitin na natin pre. Kaya kung gusto mo ng alimasag, 50 lang 1 kilo. Ganito lang yung ginagawa namin pre oh. Tapos napakababaw pa ng tubig. Oh, to pre oh, alimasag. Guantes? Meron pa. Meron pa dito oh. Ito. Ay, Gareth. Kinamay, nasipit kay Gareth. Bigil ka nga, galaw. Lagyan mo doon. Dali. Chanan! May sound effect ka ah. Chanan! Lalo pa yung Tuwan-tuwa nga yung girlfriend ko dyan. Gawa nga ng bukod sa amin marami din siyang nakukuha. Wala naman sa bukabularyo niya na makakahuli siya ng mga alimasag. Dahil nung una pa lang talaga ay ang plano niya lang ay sumama sa amin. Pero tignan nyo naman mga pre, sa pagkakataon na to ay nangaagaw pa ng guantes. Gawa nga ng nag-e-enjoy talaga siya. Dahil maya din yung nahuhuli niyang alimasag. Dalawa na. Oh, ayun oh. Oh. Ay, hindi. Ano pa yung kinagat ako? Saan? Dito sa isa. Ito? Ayan. Kinagat daw siya, pre. Hindi pa tayo sa may kabila. Nasa kalahating oras na din kaming nangangapa at halos mabaybay na namin itong malaking palayan dati. Sa pagkakataon pa nga na yan mga pre ay nakapunta kami dito sa may spot na hindi pa talaktak. Kaya naman hindi na kami gaano nahirapan gawa nga ng naiilaw na natin yung mga alimasag. Makikita nyo pa nga dyan na talagang buhay na buhay yung mga alimasag dito. At talagang napakalino ng tubig kaya kitang kita natin sila. Para ka na nga lang nanguhuli ng tutube sa pagkakataon na yan gawa nga ng basic na lang natin silang hulihin. Alam nyo ba mga pre, nakakatuwa lang gawa nga ng hindi na natin kinailangan lumayo. Tulad ng madalas natin ginagawa para lang makakuha ng mga lamang ilog. Pag nangunguha kasi kami nito ay kailangan namin gumising ng maaga, maglakad ng napakalayo, tumawid sa mga waterway na hindi natin alam kung safe tayo. Pero this time mga pre ay hindi na natin kailangan gawin yon. Dahil dito lang malapit sa amin at kahit oras ng gabi ay makakakuha tayo ng lamang ilog. Ang kaso nga lang puro alimasag. Meron din mga alimango dito mga pre, ang kaso nga lang hindi natin alam kung saan naggagawin. Pero hayaan nyo, aalamin natin kung saan nakakahuli para masamantala natin yung pagkakataon. Alam nyo ba mga pre, buti na lang talaga sa mga oras na yan ay natapat
na wala kaming ginagawa. Kaya naman kahit this oras ng gabi mga pre ay napasugod talaga kami dito. Yung tipong kahit hindi sigurado ay tumuloy pa din kami. Tulad niyan mga pre, hindi talaga namin inaasahan na makakatagpo kami ng ganitong spot at makakahuli ng ganitong mga alimasag. First time lang talaga pasukin ng mga alimasag etong lugar na to. Siguro nga dahil pinasok na ng tubig alat. Nung mga nakaraang buwan kasi ay puro isda talaga yung nahuhuli dito. Sigurado kung tandang-tanda ng mga solid followers natin yun. Yung nakahuli tayo ng maraming bangus. Pero ngayong buwan mga pre at ngayong pagkakataon ay hindi bangus yung madami. Mga alimasag naman sa pagkakataon na to. Kung iisipin mo nga dati ay imposible talagang mangyari. Pero this time ay posible na. Halos parang dagat na yung munting palayan dati. Alam nyo yun sa dagat kapag low tide, gantong-ganto yung itsura. Kaya talagang nakakatuwa. Medyo malamok nga lang sa pagkakataon na yan, gawa nga ng sobrang dilim. Pero hindi naging dahilan yon para umuwi kami ng maaga. Hanggat meron kaming nahuhuli ay patuloy naming sasalatan to. Kaya naman kanya-kanya pa din kaming kapadyan. Suyod dito, suyod doon. Sa mga oras pa nga na yan ay patuloy at sunod-sunod pa din talaga yung mga nakukuha naming alimasag. Parang meron siyang alkansya na inipunan ng alimasag. Dahil tignan nyo naman, dukot lang ng dukot. Siyempre, buhay na buhay yan pre oh. Tubig, ano mo tubig? Ow. La, nawala siya. La, nawala na isa. Hindi ko na siya nakita. Lamalambot pa siya kahit buhay pa rin. Lun no? Hawakan mo to. Niyawak ako oh. Tapon ko yung vape na yun. Bro. Ito, kita ko na siya. Sa pagkakataon nga niyan, inaantay na lang talaga naming dumalang yung mga nahuhuli naming alimasag. At uuwi na din kami kapag nagkataon. Pero sa pagbaybay namin dito sa may dating palayan, ay talagang patuloy pa din kaming dinadala dito sa lugar na maraming alimasag. Sa point kasi na yan, nakita namin yung mga alimasag na nakabaon dito sa putik at makikita nyo pa nga dyan yung mga mata. Palalim na din kasi yung gabi, siguro patulog na sila. Makikita nyo pa nga dyan na kukunin ng kuya ko yung isang alimasag na nakabaon. Grabe, ganun lang ka-basic pre. Makakakuha ka na ng mga alimasag. Halo-halo nga lang, merong payat, merong mataba. Pero patok na patok yan sa crablets. Yung tipong kay crispy fry mo. Napakamura lang ng alimasag, alam nyo yan. Actually, pwede naman kami bumili para hindi na mahirapan. Pero since meron nga nakukuha dito at napakalapit pa sa lugar natin, ay mas gugustuhin na lang namin mahirapan kaysa gumastos. Nakaiwas na tayo sa gastos, nakalibre pa tayo sa ulam, at nakagawa pa tayo ng memories kasama ang mga mahal natin sa buhay. Tinuluyan na namin bulabugin etong mga namamahingang alimasag dito sa malinaw na tubig. Isa. Dahil sa lagay ng girlfriend ko ay wala nang balak palampasin yung bawat makikita niyang alimasag. Nung una, guantes yung inagaw, ngayon flashlight naman. Halos mag-iisang timba na nga yung nakukuha naming alimasag dyan. Bukod pa yung mga nasa lambat na nakukuha namin at nakukuha ni paring Ibes. Nasa 1.5 hour din tayong nangapa at talaga namang nakarami tayo. Lumalalim na din ang gabi, kaya naman napagpasya na naming umahon. Pag-ahon namin mga pre ay agad na namin inasikaso yung mga nahuli nating alimasag. Dito sa may daanan, malapit lang sa pinangapaan natin. Ilagay natin sa lambat para mahugasan. Sa pagkakataon pa nga niyan ay makikita nyo yung lahat ng nahuli namin. Grabe, hindi ko lubos maisip na dito mo lang talaga makukuha yung napakadaming alimasag na yan. Bago nga pala namin hugasan yung mga nahuli nating alimasag dyan mga pre, ay makikita nyo dyan yung kuya ko na may kinukuhang tubig. Medyo malinaw din kasi yung tubig dyan mga pre, kaya perfect din magbanlaw. Napagpasyahan kasi namin na magbanlaw muna dito bago tayo tuluyang makauwi. Makati din kasi yung tubig, kaya mas better na magbanlaw muna. But anyways, habang nagbabanlaw sila dyan, pwede ko bang malaman kung taga saan ka? Comment mo dyan sa may comment section para naman malaman namin kung hanggang saan napanood tong video na to. After maghugas ng mga babae mga pre, ay sinunod na agad namin itong mga alimasag. Napakakapal kasi ng putik at napakadumi kapag nilagay sa timba. Kaya naman naisipan muna naming hugasan bago natin tuluyan tong iuwi. Para naman pagdating sa bahay ay konting linis na lang. Halos yan lang naman ang mga nangyari ngayong gabi. Kaya naman bago ko tuluyang tapusin itong video, ay pwede ba naming malaman kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng video? At syempre kung nagustuhan mo ay pwede mo kaming ipalo para lagi kang updated sa mga bago naming video. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out. Bilo.